Sinabi ng Government Service Insurance System, GSIS, na isang higanteng transport hub na makakalaban sa laki ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, PITX, ay itatayo sa 3 ektaryang ari-arian nito sa Quezon City. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sa isang pahayag, sinabi ng GSIS na ang transport hub na tinatawag na Project Hub ay matatagpuan sa kanto ng Elliptical Road at Commonwealth Avenue. Ang proyekto ay inaasahang magbibigay ng kinakailangang pagpapalaki sa ilang pangunahing linya ng transportasyon na dumaraan na sa lugar. Pagsapit ng 2027, inaasahang mapapahusay ng hub ang access sa kalapit na Philcoa Station ng Metro Rail Transit 7, MRT7 kapag nagsimula itong gumana mula sa North Triangle Common Station sa North EDSA hanggang sa San Jose del Monte sa Bulacan. Ang ari-arian sa Quezon City ay nasa gitnang kinalalagyan at naa-access, na nakaposisyon sa isang lokasyon na nagpapalaki ng koneksyon sa lungsod at mga nakapaligid na rehiyon, sabi ni GSIS President at General Manager Wick Veloso. Ang end view ng Project Hub ay isang world-class intermodal transport hub na isang maayos, modernong pasilidad na nagpapadali sa karanasan sa paglalakbay sa bus, na tumutuon sa kahusayan, kaganhawahan ng pasahero, at tuloy-tuloy na koneksyon sa iba pang mga transport mode kabilang ang MRT7. Sinabi ng GSIS na sina Veloso, Department of Transportation, DOTR, Secretary Jamie Bautista, Metropolitan Manila Development Authority Chair Raimondo Artes, at Quezon City Mayor Joy Belmonte ay nagpulong noong ika-15 ng Oktubre upang pag-usapan ang proyekto. Ang DOTR, sa tulong ng World Bank, ay magpaplano, magpopondo at magpapatupad ng Intermodal Transport Hub habang ang MMDA ay magsasagawa ng feasibility study na sumasaklaw sa parehong traffic management at basic engineering design. Ang pamahalaang lungsod ng Quezon, bilang host city sa proyekto, ay magpapagaan at magpapadali sa mga inaasahang permit at iba pang mga kinakailangan para sa maayos na pagpapatupad ng proyekto. Habang ginagawa ang mga pag-aaral at paghahandang pinamumunuan ng DOTR, ang GSIS, MMDA at ang Quezon City Government ay magbibigay ng karagdagang parking sa GSIS property para sa pangkalahatang publiko. Ang plano ay maghanda ng humigit kumulang 300 pansamantalang mga puwang ng paradahan sa site habang naghihintay para sa permanenteng pag-unlad na magsimula. Ang hindi natitinag na focus ng GSIS ay paglingkuran ng ating mga miyembro at pensyonado na tinitiyak na ang kanilang mga pangangailangan ay natutugunan ng may integridad at kahusayan, na may pinakamahusay na karanasan sa customer, sa pamamagitan ng pag-aproba at paggabay ng Board of Trustees. Patuloy na susuportahan ng GSIS ang Project Hub na may mahalagang papel upang mapaglingkuran sila ng mas mahusay, hanggat may probisyon ng kanilang mga pangangailangan. Pagtitibayin namin ang aming pangako sa pagsusulong ng sustainable na inisyatiba, ani Veloso. Samantala, matapos matigil dahil sa pandemic ng COVID-19, ang kagawaran ng transportasyon at pribadong stakeholder ay nag-groundbreaking para sa pagtatayo ng Taguig City Integrated Terminal Exchange, TCITX. Ang TCITX, na katulad ng umiiral na Parañaque Integrated Terminal Exchange, TITX, ay inaasahang matapos sa 2027, at upang simulan ang mga operasyon sa unang bahagi ng 2028. Kapag nakumpleto, ang Mega Transport Hub ay inaasahan na magsilbi sa 160,000 commuter at 5,200 na sasakyan araw-araw.
Mag-aalok ito ng isang seamless travel experience sa paglalakbay para sa mga commuter dahil ito ay konektado sa North-South Commuter Railway, NSCR, na naglalakbay mula Clark hanggang Calamba, Laguna pati na rin ang Metro Manila Subway Project, MMSP. Ang TCITX ay isang pampublikong pribadong proyekto ng pakikipagtulungan na naisip na isang multimodal terminal na itatayo sa higit sa 5 ektarya ng lupa, sabi ni USEC, Jesus Ferdinand Ortega, DOTR Undersecretary for Road Sector. Ang 6 na palapag na gusali ay itatayo sa site ng Arca South sa Taguig City, at magsisilbi sa probinsya. Mga bus ng lungsod pati na rin ang mas maliit na mga mode ng transportasyon, gagawa ito ng ibang karanasan sa transportasyon, lalo na ang mga mula sa timog. Ang proyekto ay isang pampublikong pribadong pakikipagtulungan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng pribadong sektor, na pinangunahan ni Ayala Land. Sinabi ng Pangulo at CEO ng Ayala Land Incorporated, mayroon na silang karanasan sa pagbuo ng mga hub ng transportasyon matapos na mailabas ang isang terminal ng Ayala, na pinadali ang commutong papunta at mula sa gitnang distrito ng negosyo ng Makati. Samantala, ang nasabing dambuhalang proyekto ay nagkakahalaga ng halos 5 bilyon pesos. Samantala, sinabi ng dating DOTR Secretary na ang isang pag-aaral na posible ay isinasagawa para sa isang katulad na terminal ng transportasyon sa hilagang lungsod ng NCR. Aniya, yung sa North, inihahanda ang pag-aaral ng pagiging posible, at naghahanap ng isang angkop na site, pero yung North Terminal Exchange, ito ay katulad na kasing laki nito.